Magandang araw po muli. Ito po, mayroon po tayong pickup, tiga-tsaang po. 50 inches po na Tecpo po. Ang problema po niya wala siyang power. Pati hindi lang po yung pilot light niya. Ayaw magtuloy yung power. Biblink lang yung red niya. Yung pilot light. Tinawag po ng isang technician nating kakilala. Kakilala po natin. Yan po. Chinek ko po yung power supply niya. Wala po siyang output, bumabagsak po siya. Mababa po yung voltahe, saka bumabagsak-bagsak po siya. Yung gagawin po natin ay lalagyan ng power supply ng bukod saka inverter po. Backlight po niya. Yun po yun. I-convert po natin siya. Kasi mas mainam po yung original na board niya para yung remote niya mas magana magamit niya. Pati yung tatak niya, yun pa rin po yung tatak ng TV niya. Yun po, marami po tayong gawa rito. Bastante. Pending at mga tubusin po. Nilalagay po tayo ng isolation na fiber para hindi po siya mag-ground. Nilagyan po natin ng board. Ganun po na kadalasan kino-convert. Nilalagay po ng plastic o isolator para hindi siya mag-ground pag nilagay natin ng glue stick. Marami na po tayo na-convert. Wala nang gumawa po tayo ng LED, LCD pa. Nagko-convert na rin po talaga tayo. Pag walang pyesa o kailangan i-convert, na-convert po natin. Ngayon, sa mga LED na po. Saka mas matibay po siya. Mas malaki po yung power supply niya. Nakita niyo naman po. Yung power supply niya po, mas malaki pa ito sa mainboard niya. Kasi po yung mainboard niya, hindi po yung tinatawag na high bridge. Kasama na yung power supply sa CPU. Naliit na lang po ang power supply at CPU maliit din po. Samantalang itong nakabukod ang power supply, malaki po siya. Ang haba po niya, malaki. Power supply lang po yan. Galing din po sa LED yung high amperes po siya. Kaya matibay po yun. Birang-birang masira po yan. Kaya po kasi madalas masira yung mga hybrids power supply. Is low amperes lang po siya. Pagka konting sharp niya, pundi na po siya. Minsan di nagagana pag kumikidlat, nagwe-welding, may grinder, maanda rin TV. Maaaring masira po yan, nag-static po siya. Pag fluctuation yung kuryente, taas baba, sisira rin po yun. Kaya po iingatan yung TV nyo pagka malalakas yung kidlat, may nag-grinder, welding, hugutin niyo po muna yung TV nyo. Kasi kukonekta po yan. Isang tip na rin po sa mga gumagamit para maingatan yung mga TV nyo. Sira yung power supply nila. Minsan papasok po sa CPU yan, lalo pag kidlat po. Malakas ang kidlat. Sisira po pati CPU niya. Kaya mangyayari, masisira yung buong board po niya. I-convert po natin yun. Medyo matagal po yan. Medyo kinakot na po yung pag-video natin sa sobrang haba po. At nakita ko naman po yung pagkabit niyan. Yan po yung inverter, nakabukod po siya. Backlight supply po yan. Para po pagka supply po siya kasi hindi na po gagana yung dating board niya. Supply ng backlight. Wala na po siyang primary. Bali yung secondary lang po ang lalagyan natin yan. Itatap natin doon. Kaya ang mabubuhay lang po doon yung 12 volts. Pero may mga paraan din po na paggawa
nakakilala ko, nakakita rin ako, yung sinasabi nilang 4 wires na nilagyan ng IC sa primary, mabubuhay po yung backlight saka yung 12 volts niya po. Okay naman din po yun. Kaso mas okay po sa akin yung mas malaking power supply. Kasi po sa 4 wires minsan, ba-backjaban po ako. Ilang beses din po ako naba-backjaban. Parang hindi na ako na ayoko po kasi nang ba-backjab yung customer. Gusto nga po yung umabot ng taon sa kanila para maging matibay siya. Hindi sila balik-balik. Siyempre magbabayad din po yan. Eh, siyempre, mahalaga din sa kanila yung pera nila. Sana tumibay yung TV nila. Kaya ang ginagawa po natin kung ano po yung katitibay, yun pong pinagbubuti natin gawin. Para wag na po siyang bumalik. Tapos pagka nangyari po yun, testingin po natin yun ng ilang araw bago po natin di-deliver sa may-ari. Yun po, yung papunta sa power supply yan. Papunta sa primary po yan. Na 220 po yan. Kinakabit po natin na wire na. Papunta po sa primary. Maglalagay po tayo ng relay dyan. Yung kabila ng power supply na lagyan po sa backlight, natikip na po. Yan po. Hanapin nyo lang po yung diode dyan. Sa diode po natin ilalagay na kasama yan na yung may filter na rin po yan. Yung power supply may filter po yung papunta sa diode. Isolator coil. Hindi masyado siya mag-static pag may mga welding ng aksidente, ng grinder. Doon niya po papasok siya. Pag po sa mismong 220 na rektang-rekta, malakas mo makasira backlight supply. Pagka nag-convert ng power supply, pati yung backlight, kasama po yun. Idikit na siya ng glue stick para matibay po siya. Yan po. Wiring na po siya. Hindi matagal po ang video na yun, kaya medyo pinakat ko na po yun. Napakita ko lang po sa inyo na umaandar na po siya. Pero maglalagay pa po tayo ng relay dyan sa backlight kasi kung hindi nyo po nilagyan ng relay yan, pag sinaksak nyo po yung kuryente, andar na po yung backlight. Hindi na po siya mamamatay kahit nakapatay na po yung TV sa remote. Kaya ang trabaho ng relay is pag niremote nyo ng power, mamamatay din po siya. Maglalagay pa po tayo dyan. Testing lang po natin ngayon. Tingnan po natin kung okay po yung pag-convert natin. Ay yung backlight po. Nabit po natin pindutan. Para mag-open doors.
Yun po, saksak na po natin, pindutan, saksak po natin yung power niya. Tingnan po natin kung ilaw po yung pilot light. Kasi nung dati po naka-blink-blink po yan, steady na po yung ilaw niya. Steady na po yung ilaw niya. Dati po kasi biblink-blink eh. Yan, nagberde na po siya. Dati po ayaw magberde po siya. Yan po. Yan po, sinasama po natin siya. Tingnan po natin kung may tao. Yan po, nabuhay na po siya. Yan po, maandar na po siya. Backlight niya maandar, yung system niya maandar na rin po. Power supply niya po, nagagaling po sa malaking power supply. Tapos tinawid po natin sa primary. Primary ng mainboard niya para pumasok sa CPU. Saka sa mga IC control niya. Ito sa panel. Okay na po siya, maandar na po siya. Lalagay tayo ng relay dyan. Medyo matagal po yan, kaya ikakat na po natin. Trabaho rin po siya. Yan po yung relay niya. 12 volts relay po yan. Nalagay natin yan. Tapos ang supply po niyan, pupuntahin doon sa bolt ng panel po. Yan na po yan. Yan na po siya. Nabaan po natin sa sasakyan natin po. Yan po yung pang pick up natin. Malaking sasakyan po. Ito po yung bahay na mayari. Nabilin po natin kinuha yan ng gabi. Ng hapon. Kaong po yan. May para lang po. Yan lang po lalagay sa music room niya po yan. Doon po siya madalas na nanonood. Yung music room niya, nandun po yung speaker ng component niya, amplifier, saka video okay niya. Doon siya madalas nagsasounds. Ang ganda po ng music room niya. Yung bahay na rin po. Okay na po siya. Lino na po yung TV. Salamat po sa Diyos.